Sa bundok kung saan naghahanap kami lagi ng signal. So, wala tayong signal. So, ngayon, wala talagang signal. So, umuwi na lang ako para mag-breakfast. So, hindi na ako mag-jogging, pero mag-walking-walking lang ako. Din sa sayaw, yun na lang ang exercise kong gagawin ngayon, magsasayaw ako. So, ang ganda ng pakiramdam ko, ang lakad ko, grabe, ang ganda. Kahit na mataas yung bundok, ang ganda ng pagkalakad ko. Kasi wala naman siyang ulan eh. Maganda naman ang init, maganda ngayon ang silak ng init. So, balik kakain naman tayo ngayon. So, yung ulam ko is yung may turmeric na pinaksiwan. So, wala lang siya asin. And then, black rice pa rin tayo. Naging mix ko sa white rice. And, of course, mayroon akong saging. Ang saging yun ang nagapalasa sa pagkain ko. Ganun ho, guys. So, good news talaga kasi wala na nga ako maintenance sa blood pressure ko. Pagising ko nga kaninang umaga, yung BP ko is 98 over 70. So, just imagine, napakababa, So, happy ako nun. Kaysa mataas, diba? So, kailangan ko lang kumain. So, ang diet natin nga hindi tama kasi nga nag-aingat pa tayo sa tinatawag na autoimmune disorder natin sa allergy natin, Kag isa pa, kulang din ako sa tinatawag na pag-inom ng mga gamot kasi guys, hindi talaga ako what we call this, depende sa gamot, number one. Dahil hindi ako nagadepende sa gamot, wala naman akong pambili. Pag mayroon lang, saka ako bibili, saka ako iinom. Ang priority ko ay self-medication through exercise. So, for now, dahil na tinanggal na nga ng doktor ko yung aking maintenance sa high blood ko, so happy na ako noon. So, ang naiwan na lang sa akin itong aking mga sa autoimmune disorder ko, yung micronutrients, multivitamins, fiber, gabapentin, at saka yung Conicol ata, Conicol ata yun, hindi ko pa nabili, kaya yung para sa blood clots, so hindi ko pa nabili yun kasi wala naman akong pera. So sa totoo lang guys, kulang ho yung medicine na tinitake ko kasi nga alternate ang ginagawa ko, supposed to be twice a day yan, pero hindi ko ho masusunod dahil ho sa budget. So alam ko naman na alam ni Lord yan, kaya talaga namang alam ko si Lord lang ang nakakaalam nun. Alam nyo ba guys na pag ang Diyos na magsama sa buhay natin, talagang maniwala kayo guys. Talagang napaka-imposible pero nagiging posible sa Kanya. Yung mga gamot na yan guys, mabibili ko ho yun dahil na sa dami-daming perang dumadaan sa katawan ko. Pero hindi ho mabibili. So, alam ko na may purpose si Lord na kung baga, hindi ka magtiwala sa gamot. Magtitiwala ka, pero mas magtiwala ka sa akin kasi tumutuo ka sa akin, ang faith mo na sa akin. So, magtiwala ka. So, yun guys, ay isa sa armas na ginagamit ko, yung pagtitiwala sa mahal na Diyos. So, na kahit hindi ko ho nainom yung mga gamot, gumagaling ho ako. Just example lang, yung aking gamot sa high blood ko, yung telmisartan ko, kag atorvastatin na tinatawag. So, it's gone na. Hindi ko na iniinom. So, alam ko na si Lord lang yung nakakaalam yon. Isa ho yun guys sa gusto kong ipahiwatig din sa inyo na lahat tayo ng mga may sakit, kay Lord tayo kakapit. Kasi kagaya ko na wala naman akong pambili. So ano magagawa mo? Mas stress ka lang eh. Pero pagkakapit ka kay Lord, siya yung nagagiha, siya yung nagatulong, nagagawa ng paraan kung anong dapat mong gagawin sa araw-araw na lahat. Maniwala kayo guys. Ako, sabi ko noon, Lord, sige, kung kukunin mo ako, Lord, okay na rin ako, Okay na ako. Pero sabi ko, yung mga anak ko, parang kailangan pa ako. Pero, hindi eh. Winala ko yun sa isip ko. Kasi sabi ko, hindi naman sila nagpapahiwatig na kailangan nila ako. So, ibig sabihin, ang sarili ko ay ako nangangailangan kay Lord o si Lord na nangangailangan sa akin. So, focus ako kay Lord. So, what you call this? Ang hirap, ang hirap. Alam niyo ba, ang hirap pag may stroke ka. Minsan nakakalimutan mo na yung dapat nagagawin ko guys, yung magtitiwala kay Lord. Wait lang, ang sipon ko lumalabas. So, dati yung pagdadoubt ko sa sarili ko nga, kailangan pa ko ng mga anak ko, Lord, baka mamatay ako. No, pero something ganun yung hinihingi ko. Kailangan po sa ganito, Lord, kasi may gagawin pa ako ganun. No,
for now, I realize na hindi ko kailangan gagawin yun. Isa na lang ang hinihingi ko sa kanya, nagabayan niya yung aking mga anak na magiging attitude kagaya ko, na nagtitiwala sa kanya. Kasi, once na magtitiwala sila kay Lord, kagaya ko, wala rin problema na hindi masolve. Yun, no? Yun, guys. So, kain na tayo, guys. Ayoko na iyakan. Basta happy ako, guys, dahil na sa ngayon, sabi ko kay Lord, kung anong gusto niya sa buhay ko, fight ako. Go ako. Go ako. Mula noon hanggang ngayon, wala iba akong tinatakbuhan kundi mahal na Diyos.